Makikita po ito sa kuha ng CCTV. Ito po yung pagdating ng lalaki sa isang tindahan sa Baliwag, Bulacan. Tumingin po ito sa mga paninda. Pero paglapit niya sa pintuan ng tindahan, bigla siyang bumunot ng baril. Pumalya o nag-jam ang kanyang baril kaya ilang beses niya itong ikinasa at itinutok hanggang tuluyan na baril ang target niyang 74 na taong gulang na babae. Bumagsak sa sahig ang biktima at namatay. Tinutugis pa ang gunman at iniimbisigahan ang motibo sa pamamaril. Pumila sa rasyon ng tubig ang ilan sa mahigit 300,000 customer ng Maynilad na nawalan ng tubig dahil sa nabutas sa pipeline. Nakatutok si Jamie Santos. Wala nang alisan sa pila ang mga residente ng Barangay 255 Zone 23 sa Maynila. Hinihintay nila ang balik ng mga truck ng bumbero na magrarasyon sa kanila ng tubig. Kabilang ang kanilang barangay sa nawalan ng tubig dahil sa nasirang pipeline ng Maynilad sa Tondo, Maynila matapos tamaan ng isang third-party contractor. Meron na pong pumuntang 2 bumbero, nakapwa din po namin taga-barangay ang nagbigay. Tapos meron po ngayon na galing din po kanina lang na isang malaki naman po na bumbero. Nag-refill naman po kaya naubusan po ngayon. So ngayon tumutulong lang po sa amin, puro fire volunteer lang po. Ba kayo sa mga residente dito sa Maynila? Nakaka-3 na po. Simula anong oras po nagsimula, sir? Alas 12 po. Ang mga residente naman sa Barangay 253 sa Maynila pa rin, ipinila na lang sa kalsada ang kanilang drum at timba para di na mapagod sa paghihintay. Ang dami na po umikot na bumbero. Hindi naman po kami iniintuan. Di ba walang ilaw, walang tubig. Nagkakagulo naman ang mga taga-barangay Zapote, Juan Bacoor, Cavite nang dumating ang truck ng may kargang tubig mula Maynilad. Sabi ng Maynilad, nasimulan na ang patch welding sa nabutas na pipeline sa Nicolas Zamora Street, Tondo, Maynila. Nasa mahigit 350,000 customers sa Maynila, Pasay, Las Piñas, Parañaque at ilang lugar sa Cavite ang apektado. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Natapos na ang pag-aayos ng Maynilad sa napinsala nilang pipeline sa Tondo, Maynila. Kaya sabi po ng Maynilad, unti-unti nang maibabalik ang water supply sa mga apektadong lugar sa mga susunod na oras. Pero ang aktwal na oras ng balik supply nakadepende raw sa elevation ng lugar, sa distansya mula sa mga pumping station, at sa lakas ng volume withdrawal ng mga customer. Asahan din daw ang pansamantalang water discoloration kapag bumalik na ang supply, kaya dapat padaluyin muna ang tubig hanggang sa luminaw ito. Magsasagawa raw ang Maynilad ng flushing activities para mapabilis ang paglinaw ng tubig. Quick chika time tayo mga kapuso. Si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista ang newest house guest ng PBB Celebrity Collab Edition. Welcome sa bahay ni Kuya, Miss Heart. Mic check. Ready na sa pasiklaban ng 12 Fresh Voices laban sa 12 nagbabalik na Clashbackers. Ang Ultimate Showdown mapapanood na sa The Clash 2025 mamayang 7:15 p.m. Na-opa ka ni Opa. Napa-smiling through the pain si Dennis Trillo matapos balibagin ni Korean sparkle actor Kim Ji-soo. Pero don't worry, ipinakita lang ni Dennis ang kanyang stunt skills para sa kanilang upcoming show na Sanggang Dikit FR. Ivo Live Encantadia. Malapit na nating mapanood ang Encantadia Chronicles Sangre. Ang mga bagong tagapagligtas, kilalanin sa aking chika. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip ang mga kaabang-abang na eksena sa pinakamalaking telepantasya sa GMA Prime, ang Encantadia Chronicles Sangre. Sa pag-usbong ng bagong panganib, darating ang mga bagong tagapagligtas. Say abisala sa mga bagong tagapangalaga ng Brilyante na formal nang ipinakilala sa MediaCon kanina. Ang 4 na sangre, sina Bianca Umali o Terra, Faith Da Silva o Flamara, Angel Guardian o Dea at Kelvin Miranda o Adamus. Bago ang MediaCon, nakapanayam ng GMA Integrated News ang 4 na sangre. Iplinex ng 4 ang kanilang full costumes at mga pinagdaanan habang sinushoot ang Kapuso Telepantasya.
Aminado si Faith na sa sangre na challenge ang kanyang kakayahan sa pagganap. Na hindi ako bihasa pagdating sa pakikipaglaban. Yung ibang klaseng laban siya dahil yung brilyante ng apo yung nasa akin. So yung fire, yung alab talaga ng pakikipaglaban, yung init, it has to be there. Nagpapasalamat naman si Angel na nakatulong ang mga nauna niyang project para maging handa sa pagganap niya sa bagong serye. Galing akong Running Man. So actually, nakatulong siya sa pag-prepare ko physically. Since very physical yung Running Man, kahit papano yung body ko, na-ready ko for this. Dinagdagan ko na lang din ng konti pang sipag. Sa loob ng halos 2 taon, siniguro daw ni Kelvin na nasa tamang mindset siya. Pagbutihin pa ang pag-arte at magkaroon ng sapat na lakas para sa mga training para sa fight scenes. Kailangan mo talaga ng matinding commitment. Kung mahina yung isip mo, hindi mo talaga siya kakayanin kasi nakaka-burn out din sa totoo lang. Kasi yung we're talking about 2 years. Yes. 2017, nang unang gumawa si Bianca ng Telepantasya nang gumanap siya sa Mulawin versus Ravenna. Malaki na raw ang pagbabago pagdating sa paggawa ng ganitong genre. It's harder because dahil tumataas yung standard ng mga tao at tumatalino yung audience natin. Our audience are thinking people and they are intelligent people na hindi ka na lang pwede basta-basta magpalabas ng kahit na ano sa TV ngayon.